Adorya bago ikasal. Tulad ng groom na nabaril ng ligaw na bala sa pagkukumute sa palengke. Bibili daw ito ng barong na pangkasal noon ng mamatay. Meron din hindi sinipat ang bride dahil sa takot sa sumpa. Sumpa na mamatay din tulad ng mga naunang groom na walang ulo sa mga picture taking. Pero natigil din ang lahat ng katatakutan nito sa simbahan ng San Rafael sa Bulacan. Siguro, napatulong ang ginawa ko. Minsan napanaginipan kong muli si Sister Florita. Sister, ako na po ang makikiusap. Pwede po bang manahimik ka na at ang kasintahan mo si Anak Leto? Manahimik? Wala sa inistisya na sinhapitin mo kailangan. Magpatawad ka na. Para wala nang mabiktima ng inosenteng tao. Lumapit ka muli sa mahal na Birhen at humingi ka ng kapatawaran sa... Bigla na lang naglaho na parang usok ng tambutso si Sister sa panaginip ko. Pagising ko, nakahiga ako sa pinakagilid ng simbahan. Takang-taka ako kung paano ako nakarating doon. Napatayo ako at napatanga sa couple na tapos ng ikasal sa altar. Nagsisigawan sila sa tuwa. Honey, tingnan mo sa mukha mo sa cellphone ni Isa. Kamukha mo si Gabi Concepcion, oh. Yung kaklase nating varsity player. Patingin nga lang. Aba, oo nga no. Ang ganda ng hairstyle na ginawa ng ex kong bakla, ha? Naku, bilog na bilog ang ulo mo dyan, Bill. Ang ganda ng picture. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako naikakasal na saan. Sinunod ko na ang payo ng Lola Maya ko na maghanap ng ibang trabaho para hindi kami nanghihingi ng ulam sa kapitbahay araw-araw. Pumasok ako bilang magtataho, pero wala pa rin asenso sa buhay ko. Naming maglola. Totoo po ba na tadhana ang maghirap at malayo sa pag-ibig? Sana po ay masagot ninyo ang katanungan ko, Miss Anne. Maraming salamat po. Rafi. Rafi, life indeed is cruel to those who look at it as a battlefield, where most people die and do not survive the fight. Ang buhay pag-ibig mo ay iba talaga sa buhay pag-ibig ko at ng isang tao. Na-in love ka man sa isang multo mula sa nakaraan, hindi imposible para sa paniniwala ko at hindi mo rin masisisi ang sarili mo. You know why? Because you exude that kind of love that moves through your dreams. Desire, fear, impulses, and emotion. That kind that goes hand in hand with your instinct. That which is difficult for your consciousness to access because its contents are repressed, at least part of them. I believe so. Well, kung siyensya ang pagbabasihan, ganyan ko maipapaliwanag ang nangyari sa buhay mo. Pero usapang diretsyo at simple. Hindi patapos ang buhay mo. At naniniwala ako
na may nakatadhanang pagmamahal para sa'yo. Kahit wala ka pang ulo. Basta meron kang mabuting puso. Ito po si Miss Anne. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. In God's loving embrace, I pray for everyone's peace and total wellness. Magandang gabi, mga ka-cutie. At ngayon, dumako naman tayo sa pinaka-paborito at pinaka-inaabangan ninyo na portion dito sa kwentong kasikilin. Ano yan? Yung iba dyan talagang nakaantabay pag matatapos na ang ating premiere. Kaya sige na, hindi ko na patatagalin. Shout out going out to Wences, Gerald Andre Castillo, Edwin Cadea, Joy Joy, Belen Malvat, Geraldine Bata, Arnie, Rosemary Valencia, Kevin Naveda, Giselle Pedrosa. At ngayon, magbabasa po tayo ng pinakamagandang comment galing kay Jen Cruz at Lilian Poblete. Sabi ni Jen, every 1 p.m. talaga nakaabang na kami dito para pakinggan ang mga kwento niyo na talaga namang kumukumpleto sa araw namin. Ganun din sa Sisa Bangungot na tuwing 8 p.m. ay inaabangan din namin. Maraming salamat po sa walang sawang pag-upload ng mga magagandang kwento sa inyong channels. More listeners and subscribers to come.